At dahil nga sa ang daming hindi makapag-antay ng mga vlog na gagawin ko dito sa Pangasinan, eto na, nanggigigil ako sa inyo. Alam nyo, bumabagyo nitong pag-uwi ko. Tapos ngayon, panay ulan pa. Kaya hindi pa ako masyadong makapag-video ng mga pwede kong i-vlog dito. Ayan, tignan nyo, sobrang lakas ng ulan, diba? Buyo-buyo. Lipat ako dito sa may likuran ng bahay namin kasi mas malakas dito. Ayan, diba? Tapos pagbablogin nyo ako, paano pag tinarangkaso ako? Papadalhan nyo ba ako ng GCash? Stars na lang. Ngayon, panoorin nyo yan at antayin nyo hanggang matapos. Saka ko sisimulan yung vlog. Charot lang. So, ikat ko na yung ulan na yan, ano? So, after 2 hours, tumila naman yung ulan kahit papano. Pero asahan nyo mayat maya, mga after 1 hour, uulan ulit ito. Kaya bibilisan na lang natin ang pag-shoot ng vlog, okay? So, napansin nung kapatid ko nung pagtila ng ulan na parang nagkabitak-bitak yung mga bunga ng langka namin. Siguro dahil sa sobrang gulang na niya at ang init pa ng panahon nung nakaraan tapos biglang naulanan. Kaya ayan, bumitak-bitak kasi yung pressure ng heat sa loob gustong lumabas. Teorya ko lang naman, bahala kayo kung gusto nyong paniwalaan. Dahil dyan, nag-decide kami na i-harvest na lang yung mga bumitak. So, bago ko siya akyatin, pinalinisan ko muna sa kapatid ko para maaliwala siya tignan at mas lalong kita sa video. Kaya yan, pinagtitipas-tipas niya yung mga maliliit na sanga. Tama na yan, baka magtampo na hindi na siya mamunga. Madami pa naman mamunga tong langka namin, kaso maliliit. Sabi kasi nila, dapat tinatanggal daw yung ibang mga bunga. Mag-iwan lang daw ng kaunti para doon mag-focus yung nutrients at lumaki siya. Kaso, di na nila ginawa kasi di naman namin ito priority na crop. Di naman namin ibebenta, pang kain-kain lang ba, ganon. At dahil nga sa ako yung aakyat, ako natin kumuha ng hagdan. Yan naman gusto nyong makita, di ba, yung nahihirapan ako. Tignan nyo, di ba? Muntikan ko pang maisagor doon sa kable ng kuryente. Pag ako na kuryente talaga, sinasabi ko sa inyo. Wala, sinasabi ko nga lang naman. Tapos ngayon, sasabihin na naman nila, ang baba-baba lang yung langka ninyo. Bakit maghahagdan ka pa? Ay, hindi kayo umakyat. Kayang-kaya ko namang akyatin yan, guys. Diyos ko, ang baba-baba. Puno ng kaimito nga, inaakyat ko noon. Yan pa kaya. Kaso, kakatapos lang naman ng ulan, B. Ang dulas nung puno, ni dahon nga niya, basa-basa pa. May bit-bit pa naman akong karet. Paano pag nakuranyas ako, tapos nalaglag? May sasalo ba? Ni ilang beses na nga akong na-fall, wala man lang sumalo. Umugot. Pagdating ko sa itaas, maghahanap ako ng maganda-gandang pwesto para mailirah ko na yung katawan ko. At nang makakapit ako ng maigi, parang ganyan, diba? Muntikan na ako maging kwento doon, Magiging kwento na lang talaga ako nito pag nagkataon, Parang mas gugustuhin ko na lang kumain ng hollow block beef kaysa mag-vlog-vlog ng ganito. Ngayon, sisimulan ko ng gurgurin itong isang lengke. Titigan yung maigi, pagkalaglag niya. Ayan na. Tumama sa hita ko, nanggigil ako sa inyo. So, sinong syunga-syunga ngayon na may kasalanan niyan? Yung langka. Ang bigat pa naman yan, B. Tapos bumagsak sa hita ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung gasgas, Lipat naman na ako ngayon dito sa kabila kasi may dalawang malaki dito na nagkabitak-bitak din. Dahan-dahan lang ako at madulas, Huwag niyo akong madaliin. Baka baldado akong babalik sa Saudi niyan. So, ayan, gagurgurin ko na. Ayan na. Ang lakas ng kalabog, diba? Nagulat yung manok doon sa loob ng kulungan. May manok kasi dyan, guys, na nakakulong sa loob. Malamang, alangan ikulong mo sa labas. So, itong pangatlo, dito na siya mas lalong magugulat kasi hindi na ito dadaplis lang sa bubong. Dahil mismong sa bubong na siya babagsak. Diba? Pero parang di ko narinig na nagulat yung manok, guys. Inasahan na niya yata kaya nakapagtakip siya ng tenga. So, baba na ako, at may dalang kapahamakan ang pag-akyat dito. May mga yero pa naman yung babagsakan mo dyan. Sabi nila, hindi daw nahihinog yung langka sa puno. Kailangan daw talagang i-harvest tapos papakuin ng tangkay ng sampalok o di kaya abukado para mas mainit at mas mabilis mahinog. Ayoko man maniwala kasi may mga napapanood ako sa reels. Nakakapit pa yung langka sa puno, binibiyak na nila ang lambot tapos hinog na. Kaya sinubukan kong amuyin, baka sakaling hinog na nga. Kaso, hindi pa pala. Amoy kanal man kasi, Kapag mabango na kasi yung amoy ng langka, hinog na yun. So, ayan yung mga na-harvest namin. Bale, yan na po yung mga pinakamalalaking bunga niya. Hindi gaano, diba? Ayan naman yung sugat ko, Hindi pa masyadong kita kasi fresh pa. Pero ito na yung itsura niya nung papahilom na, Nagkapeklat tuloy ako. Paano ako sasaling Miss Gay nito? Nanggigigil ako sa inyo. Sobrang gulang na itong langka, guys. Manilaw-nilaw na sa loob. Kaya, di na namin siya pinako kasi mabilis na lang din ito mahinog. Nilagay sa sako ng kapatid ko para isang buhatan na lang. Tapos nung tutulungan ko na siyang magbuhat, bigla akong bumalik, Alam niyo kung bakit? Akala ko di ko napindot yung video. Ganyan talaga ang buhay vlogger. Sayang din kasi yung eksena kapag hindi napindot. Ilang beses na kasi nangyayari sa akin yan, di ko napipindot yung video. Kapag ka ganitong mga eksena, okay lang naman. Pero kapag cooking vlog, Diyos ko, hindi mo na mababalikan talaga. Ipinasok namin dito sa may labas ng aming kusina kasi ilalabas din namin sa loob mamaya.
O di ba nalitok ka? Dito namin inilagay sa tabi ng lumang aparador, basurahan at tangke para mabilis siya mahinog. Alam nyo kung bakit? Di ko alam. Naka-play pa pala ito. O ayan, nakalimutan ko na tuloy patayin yung camera ko sa labas. Ang taas tuloy na consume na memory. Pagkaraan ng 3 araw, naabutan ko yung nanay ko. Ay, nay, anong ginagawa mo? Nagutom ka. Maitlog dun sa rep, ba't di ka magprito? Nagtsatsaga kang hiwain yan, di mo naman kaya. So, tinawag ko na lang yung kapatid ko, para siya na lang yung maghiwa nitong lengke. Minantikaan ko lang yung kamay ko para hindi dumikit yung yakot or dagta ng lengke. At nung mahiwa na ng kapatid ko, hilaw pa palabi. Mali man pala yung naamoy ko. Uy, 3 kasi yun, diba? May isang mabango na. Kaya akala ko yan yun. Hindi pala yan yung hinog. Diyos ko, nagkamali yung ilong ko. Kailangan na yata itong iparinoplasty. Mali-mali na yung naaamoy niya . So, may 2 pang options doon sa loob. Kaya kinuha ko yung isa. Andyan na naman yung nanay ko. Hello pa yan, nay. Prito ka na lang ng itlog doon sa loob kung nagutom ka. So, di naman na siguro ako magkamali dito. Ito na yun panigurado kasi medyo malambot-lambot naman na siya, tapos naaamoy ko naman na mabango na. Sinubukan biyakin ng kapatid ko gamit ang kamay para mas aesthetic daw tignan. Tulad nung mga napapanood sa reels ba, kaso di man niya kinaya. Uy, di pa kasi ganun kalambot Pero hinog naman na siya, guys. Manamis na miss na nung tinikman ko. Ganyan yung itsura niya sa loob nung hinati na namin. Mabuburak naman siya. Burak kasi yung tawag namin doon sa mga laman ng langka, yung kinakapitan ba ng buto. Ibig sabihin, marami siyang laman pero hindi lang ganun kalalaki. Nakakatakam, Diyos ko, habang hinihiwa. Tapos ang bango pa. Wag mo lang damihan masyado yung pagkain kasi ang lakas din ng amoy ng utot mo. Mahal pa naman ito sa Saudi, guys, kapag fresh na langka na hinog. Siguro yung ganyan kalaki na hiwa, higit 50 realizations na yan. Totoo yan kahit mag-canvas pa kayo sa Lulu Hypermarket. At dahil nga sa nagutom na yung nanay ko, ayan, inunahan na niya akong gumawa ng turon with lengke. Sobrang dali lang naman gawin ang turon, guys. Napaka-basic. Kahit di ko na ipakita sa inyo yung buong detalye. Basta una, pinaghihimay muna namin yung langka. Tapos tinanggalan ng buto. Ano bang tawag sa ganyan? Yung parang pinipitas mo doon sa balat niya. Tapos hiniwa-hiwa ko siya ng pahalang, hindi pahaba. Kasi makatikil daw kapag pahaba yung hiwa ng langka, sabi ng kapatid ko. Kaya dapat pahalang siya para di ka mabilaukan kapag nilunok mo na. After ko hiwain ng maliliit, yung lengke, hiniwa ko naman na yung saging na saba. Bale, tig 3 hiwa yung ginawa ko sa isang pirasong saba. Kasi mas masarap daw sa turon kapag manipis lang yung saging sa loob. Kapag makapal at malaki kasi yung saging sa loob, para ka lang daw kumakain ng banana Q. Di sana nag-banana Q ka na lang kaysa nagturon, di ba? Mas masarap kasi yung manipis lang tapos crunchy. At mas nangingibabaw pa rin yung lasa ng wrapper na may asukal. Kesa yung puro saging lang yung nalalasahan mo. Medyo maasim-asim pa naman ang saging kapag nahinog, di ba? Sa pagbabalot naman, napakadali lang din. Ipatong mo lang sa wrapper yung saging, lagyan mo lang ng konting langka tsaka asukal na pula. Tapos i-roll mo na agad. Yun na, tapos na. Wala ka nang itutupi, hindi mo na rin kailangan lagyan pa ng pandikit. Kasi didikit na yan kapag pinrito mo na. Gano'n lang kadali, be, hindi naman to lumpia. So nung nakadami na kami ng balot, hinayaan ko na yung nanay ko na magtapos niyan kasi sisimulan ko naman na ang pagprito. Alangan pati pagprito, ituro ko pa. Madali lang naman ito. Basta kapag nag-golden brown na, baliktarin mo. Sa katamtamang apoy lang din dapat kasi mabilis masunog yung wrapper. Maksaya nga lang din ito ng mantika, Nakailang salang pa naman ako dyan. Tapos pumapasok talaga yung mantika doon sa loob ng turon. Kaya pagkahango mo, kailangan mo siyang ipaikik para hindi magstay yung mantika sa loob at madrain siya. Yun lamang po. So, hindi na po ako masyadong nakapag-outro sa pagluluto ng turon kasi may dumating akong bisita. Kaya need ko muna silang i-entertain syempre. Tsaka ito na rin yung pinamerenda ko sa kanila. At mukhang nasarapan naman sila. Halos maubos kasi nila lahat nung pinirito ko. Kaya pinatake out ko na lang din yung natira. Pero buti na lang, nakapag-video ako habang tinitikman ko siya nung piniprito ko pa lang. Ayan, diba? Mainit nga lang, nakanda-pasok-pasok tuloy ako. At nung pagkagat ko, syempre masarap, luto ko yan Alangan lalaitin ko, diba? Pero honestly, masarap talaga siya, guys. Sinasabi ko naman sa vlog ko lagi kung hindi masarap ang kinalabasan ng luto ko, diba? Lalo na't may langka pa siya sa loob, Diyos ko. Pero ganito lang din naman talaga ang ingredients ng turon, diba? Wala ka nang pwedeng ilagay pa para magkaroon ng twist yung lasa. Masarap pang merienda at andaling gawin. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy. Yun bang wala ng taong malungkot sa mundo, lahat masaya na.